O, dito tayo kay kay Attorney Claire Castro. Mga kababayan, kay Attorney Claire Castro tayo. Pangatlong topic natin. Si Attorney Claire Castro daw, bayad daw ni BBM kaya naging butangira. Di ba, Ma'am Beverly Albert? Ma'am Selfa Glory, hello po. Kumusta po kayo dyan, ma'am? Attorney Claire Castro, mga kababayan, bayad. Kaya, butangira. Yeah? Mga kababayan, ito na. Sabi ni Malu Tikya, attorney gusto sumikat, supalpal tuloy. Diba? Sabi ni Malu Tikya, si Attorney Claire Castro daw ay bayad ni BBM kaya naging butangira. Ito na, mga kababayan. Totoo po ba? Kaya naging butangira si Attorney Claire? Kasi bayad? Yeezer, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Watching from Singapore, Ma'am Imelda. Hello po sa mga taga Singapore ha, kita-kits po tayo. Butangira si Attorney Claire, sila ay mga garapata. Actually, Ma'am Marilo, no, sa nagsabi, sabi kasi ni Malu dito na bayad ito, kaya naging butangira at kaya ganun ang bunganga. Actually, sa totoo lang, ito ayaw ko nang ilabas yung video ni Malu, kung paano niya reaksyonan si Attorney Claire. Ako na mismo magpahayag sa sarili kong opinion. Kung si Malu may kalayaang mag-react, ako din po siguro meron. Ganito lang yan eh. Kapag ang manok, no, pag pumuputak-putak yan, siya yung nangingitlog. Diba? Ma'am Sophie, Ma'am Nita, Ma'am Ming Piamonte. Ang manok, no, kapag laging pumuputak, siya yung nangingitlog. Diba? So, speaking of bayad si Attorney Claire, kaya naging butangira at naging putakira. Natural, hindi naman hindi magiging spokesperson, no? Or hindi, actually, alam naman po siguro ni Malu kung ano ang function bilang PCO. Diba? Mga kababayan, alam naman po siguro ni Malu kung anong trabaho ng PCO. Ang trabaho ng PCO, tagapaliwanag, tagapagsalita, at tagapag-explain. So ngayon, hindi naman po magtrabaho si Attorney Claire Castro bilang PCO sa Malacanang kung hindi siya sinasahuran at hindi niya tinanggap ang role na yan. Kaya nga tinatawag na PCO eh. Public Communication Secretary Office or Officer. PCO. PCO ba? Public Communication Office? PCSO pala yung isa. Philippine Charity Sweepstake Office pala yun. Di ba? Hindi. Alam naman po natin kung anong trabaho ni Attorney Claire Castro. Kaya nga PCO eh. Di ba? Ang trabaho ng PCO, tingnan nga natin kung anong function ng PCO. Di ba? Malutik ya. With all due respect, ikaw, tanungin kita, naging butangira ka din, naging daldalera ka din. Diba? So, bakit mo pinasok ang ganyang kalakaran kung walang nagbayad sa'yo? Hindi naman po pwede siguro malutik ya. Magdaldal ka dyan nang wala kang kinikita. Hindi libre ang pagiging ang pagiging PCO Malu. Hindi libre ang pagiging PCO. Bakit? Kung papasok ka lang din naman at libre, mag-attorney ka na lang, may kikitain ka pa. Take note, Malu. Palace Presscom, sabi ni Sir Elmer Gonzales. Trabaho ng PCO yan. Tignan mo Tignan natin at i-research natin anong function ng PCO. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, no, minsan may mga vloggers na mga matatalino pero ginawa kayong bobo. Alam niyo 'yon? 'Di ba? Alam niyo 'yon? Vlogger tayo. Tinagurian tayong content creator, influencer, at social media vlogger. So pag sinabi mong social media vlogger,
Influencer? Ini-influence mo yung mga nanonood sa'yo, mga supporter mo, mga followers mo, turuan mo ng tama, wag mong lituhin, wag mong linlangin, wag mong lukuhin. Bakit? Kapag nagsabi kayo dyan sa mga social media platform ninyo, i-educate nyo yung viewers ninyo. Kasi hindi lahat ng viewers alam ang mga sinasabi mo. E paano kung ang mga nanonood sa'yo just now? Alam mo yung salitang just now? Yung no read, no write. E kung ano yung sinasabi mo sa live mo, sabi mo. Kaya nga tayo, pag nag-live dito, naglalabas tayo ng ebidensya, naglalabas tayo ng research, libre po ang Google. Kung kaya nating manood sa YouTube ng halos 1 oras, ang Google po, ilang Mbps lang ang kailangan dyan. Ilang megabytes lang ang gamit dyan pag nag-search ka. Di ba? Oh, ganun yun. Ngayon, mag-research tayo. Ano? Ano ang trabaho, ito ng PCO? Ito na, basahin natin. Ito, trabaho ng PCO. PCO, Attorney Claire Castro. Para makita natin. Di ba? Ito. Ito na, mga kababayan. PCOgovernment.ph. Di ba? Ito na. Galit ka sa China pero gadget mo made in China. Aba, Sara Kagawad, saan ka nakakita ng gadget mo hindi made in China? Sorry, my gadget is made in America. Ito lang ang made in China. Yeah? Bigay ni Alice Goto. Ito na, mga kababayan. So ito, Malacanang first briefing of Falas Press Officer and Undersecretary Attorney Claire Castro. So ano po ba ang trabaho ni Attorney Claire Castro? So marami-rami po ito Ang trabaho po ng isang Falas Press Officer ay tagapaghiwatig, tagapag-explain or 'di ba, tagapagsalaysay at tagapagsagot sa mga katanungan patungkol sa social media at sa mga nangyayari sa bansa. Yan ang trabaho niya. Kaya ngayon mga kababayan, no? Ito po binasa ko po 'yan. Ayan. Presidential Communication Office. May ebidensya tayo, hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. Ang trabaho ng isang PCO, katulad kay Attorney Claire Castro, tagapagsalaysay, tagapagpaliwanag, at tagapagsagot sa mga katanungan patungkol sa nangyayari sa Pilipinas at sa gobyerno ng Pilipinas, sa Administrasyong Marcos. Di ba? So ngayon, Malu, Tikya, kung may problema sa pagiging madaldal, butangiran ni Attorney Claire Castro, bakit hindi nyo kasuhan? Simple. Simple lang yan Kapag ang palasyo nag-hire ng tagapagsalita at natamaan kayo, masakit na. Diba? Kapag nag-hire ang palasyo ng tagapagsalita at tagapagsagot sa mga pinapakalat ninyong fake news, nasasaktan kayo at sabihin ninyong bayad. Samantalang kayo, no? Wala naman kayong ginawa sa Pilipinas na nakakatulong kayo. Bakit? Anong nagawa ninyo sa Pilipinas? Malutekya. Anong nagawa mo sa Pilipinas na nakakatulong ka? Maliban sa paninira mo sa Administrasyong Marcos. At maliban sa paninira mo sa mga trabahante ng Malacanang. Katulad kay Attorney Claire Castro. Si Attorney Claire Castro, legit. Legit at totoong trabahante ng gobyerno ng Pilipinas. Si Malutikya, ano ba ang role niya? Bilang tagapagdaldal sa kanyang platform. Hindi ako against sa mga vloggers Maliban na lang sa mga vloggers na inggit at fake news. Ganun lang, napaka-simple.
Di ba? Ang trabaho ni Atty. Kirk Castro, tagapaliwanag, tagasalaysay, at tagasagot sa mga nangyayari sa kapaligiran at sa buong Pilipinas. So ngayon, kung may problema kayo, doon kayo magreklamo kay Pangulong Bongbong Marcos, wag kay Atty. Kirk Castro. At lahat naman tayo, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Ayon nga sa sinasabi ni Atty. Harold patungkol sa Comelec, meron tayong tinatawag na kalayaan na magsalita at maghayag. Kaya nga nasubrahan sa paghayag, nasubrahan sa pag-vlog, ayun, nakasuhan. 'Di ba? Ganun lang naman. May mali ba ako sa sinasabi ko? Kapag sila maglabas ng fake news, okay lang. Kapag tayo nagsagot sa mga fake news nila, mali na, bayad na. Kaya naging butangera. Tama ba 'yon? Malutikya? My God. Ako, wag na tayong maglukuhan dito. Lahat ng vlogger sa Pilipinas, mapa-showbiz ka man, ma-political vlogger ka man, wag na tayong maglukuhan. Hindi ka magpakapagod mag-vlog kung hindi ka kikita. Tang-ina yung lahat. Mga vloggers, kung tanggi nyo pa yan. Di ba? Huwag kayong magpakasanto. Ako mismo magpatunay kasi ako vlogger, social media influencer, content creator. Hindi ako magpakapagod sa YouTube channel kong to kung wala akong kikitain. Sinong tanga magdadaldal ng isang oras, gumastos ka ng kuryente, gumastos ka ng wifi, at gumamit ka ng mahal na gadget kung hindi ka kikita? Ang ina lang na vlogger ang tatanggi sa ganyan. Kaya malutik ya, magdadaldal ka kung wala kang kinikita dyan. Lukuhin mong lilong mo. Huwag kami. Don't us, don't me.